Kumusta po kayo mga sakalam? Mayroon po ako ipapakita sa inyo tungkol po to sa solar panel system. Ngayon po, magde-demonstrate po tayo para doon sa gustong makatipid ng ilaw dahil napakamahal na ngayon. Mayroon po ako ipapakita sa inyo. Sana po mayroon kayo matutunan kahit kaunti. Ito po ay hindi masyadong magastos, katamtaman lang yung budget nyo. Imbis na bibili pa kayo, mag-assemble na lang kayo. Ganito po yun. Ito po yung una po i-discuss natin, itong baterya na 12 volts, 3 SM lang po to. At ito naman po yung DC voltage protection module. Ito po yun. Ito naman po yung DC circuit breaker. Ito naman po yung relay. Ito naman po yung solar charge controller. Maliit lang din yan. Tsaka ito naman yung inverter natin. At ang last po dito na kakailanganan natin yung panel board, solar panel board. Dito natin ikakabit. Bali dalawa lang breaker natin. Sa ngayon po hindi pa tayo nakapagpagawa ng outlet ng inverter. Bali gagawa po muna tayo, direkta lang natin dito yung electric pan. Ayan po, nakakabit na. Naka-ready na po yun yung electric pan. Ngayon po, ang gamit po dito sa DC voltage sa protection module, bali ito po yung nakikita po natin kung ilang voltahe na yung baterya natin. At ito po yung in. Ito po yung positive. Ito naman po yung negative. Bali, nakakabit tayo dito, nakadirekta tayo dito sa papunta sa baterya ng positive. Dito sa may circuit breaker. Ito po yung positive. Papunta dito. Tapos yung negative naman natin, ito po. Nakalagay po dito yung negative natin. Nakadirekta yan dito sa isang mayroon mayroon po ito ditong diagram. Bali ito po in, papasok. Ito naman yung papalabas na DC volt. Para po ang gamit dito, halimbawa pag nakapasok na dito yung DC voltage na 12 volts, ito po yung magbubukas ng relay para magkaroon po ng power direkta papunta dito sa power inverter. Dahil nag-automatic to. Ngayon po, ito naman solar charge controller. Ito po yung nagko-control para sa solar at saka sa baterya. Nag-automatic din po. Ito po yung solar input. Galing po sa taas. Lagyan natin ang solar sa taas sa panel. Ito po dito natin ikakabit. Ito naman po yung baterya. Bali dito ng baterya. Ito ang pinaka-source ng DC voltage. Papunta dito para magkaroon ng power ang inverter. Bali, kung sa pa ito ang mga kakailanganin natin na i-produce o bilhin sa maliit lamang na halaga. Yung gustong magtipid. Bali, ang kuha natin dito, 13,500 watts, yung power inverter. Kaya dito ang motor pump, electric fan, tsaka mga ilaw. Ngayon po, susubukan natin kasi nakademonstrate na to. Ito po ang una nating hakbang gagawin mga sakalam. Nakakabit na tayo sa battery. Ngayon, susubukan natin. First time lang natin to magsubok kasi dumating pa lang tong order ko. Ngayon, iuna natin to. Titingnan mo natin yung positive. Kailangan hindi magkabaliktad. Iuna natin para makapasok dito sa DC voltage protector DC voltage protector module. Dito po. Para mag-open dito ang kanyang relay
para magkaroon ng power ang inverter. Ngayon, i-on na po natin to. Pakitingin po mga sakalam, obserbahan natin kung ano ang mangyayari dito. Naka-ready na po ito lahat. Bali ito, nakadirekta. Inuulit ko po, nakadirekta na po yung easy output ng inverter. Naka-off lang muna to. Ngayon, i-on na natin para mabasa kung ilang voltage tsaka dito sa solar charger. On na po natin mga sakalam, ano? Yun, umilaw na. Bali, ang voltahe ng ating baterya, pumapatak siya ng 12.6 volt. Ngayon, titingnan naman natin dito sa solar charge controller, 12.8. Bali, okay lang yan. Halos magkapareho siya ng pagbasa. Ngayon, i-on na natin kung magkaroon ng power itong inverter. O, na natin. Oh. Hindi umikot. Wala po. Hindi po umikot, mga sakalam, ano? Ano kaya ang kanyang problema? Kasi ito naman automatic to. Itong DC voltage protector module. Dapat pagpasok dito ng 12 volts, lalabas dito sa kanyang output papunta dito sa relay para mag-open yung DC line niya. Kasi itong relay, ang gamit nito para mag-automatic, para magkaroon ng power yung inverter. Papunta rin dito, nanggagaling din dito sa solar. Yan po ang nag-automatic. Bakit po ayaw? Yan po ang problema natin yan, ano? Ngayon, may naisip ako mga sakalam, ano? Ang gagawin natin dito, itong baterya, susubukan natin i-charge. Baka sakaling ayaw niya ng 12.6 volt. Kasi mayroon sigurong ganun. Ngayon, mabuhatin muna natin to, no? Pero i-off muna natin to para sigurado. Yan. I-charge natin dito. Mayroon na po tayong naka-ready na charger dito ng mga baterya. Ayan po, no? Bali, ilalagay natin dito sa positive yung kanyang clamp. Positive to, kailangan hindi magkabaliktad. Baka masunog yung baterya natin tsaka yung masunog yung charger natin. Ngayon, ito na namang negative or ito na po, ano. Ngayon, i-on natin ang ginawa nating charger. Yan. Bali, mababa nga yung kanyang voltahe. Ngayon, maobserbahan natin. Diretso na tayo dito. Kasi naka-charge naman doon, medyo tumaas na ng voltahe yung DC natin na volt. Ngayon, susubukan natin, i-off muna natin to. Yung switch ng output, AC, itong AC voltahe, voltahe, off muna natin. Ngayon, i-on na natin yung DC circuit breaker. Oh, yun. Babasahin natin dito sa solar charge controller. Ito ay pinapaano ko mga sakalaman. Wala pa tayong solar panel board na ilalagay kasi nag-order pa tayo. Susubukan lang natin kung kayang paandarin ng ganito kahit sa voltahe lang, sa battery lang muna. Ayun, ang voltahe natin 14.6 volt dito sa solar charger controller. Ngayon, papunta tayo dito sa DC volt protector module 14.4. Medyo tumaas siya kasi naka-charge yung baterya natin. Ngayon, susubukan natin. Ulit, papatayin natin, ano, yung i-off muna natin. Yung ulitin natin i-off itong circuit breaker na DC. Off. Ngayon, pakiramdaman natin kung mag-open yung relay niya. Kasi ito, automatic to. Pag mag-kuhan siya, tick, automatic on yun. Ano? Mag-automatic on. O subukan natin kung may kayo marinig na
lumagatik ha. Oh, lumagatik nga ano. Ang ibig sabihin, nag-open na yung relay niya. Kasi yung voltahe natin tumaas. Ang ibig sabihin lang nito mga sakalam, kailangan kasi dito sa DC volt protector module, kailangan mataas yung kanyang voltahe. Yan po ano, nag-open na siya. Akala ko nga ito sira. Hindi pala ito sira. Kailangan pala medyo lagpas siya ng 12 volts DC. Ngayon, sasubukan na natin i-open itong power and venter easy output. Kung iikot yung electric fan. Iukot natin ano, medyo layo natin ng konti. Oh, umikot niya. Ayan po mga sakalam. Umikot na yung electric fan natin. Ang ibig sabihin, kailangan dito lagpas siya ng 12 volts. Kailangan mataas yung kanyang voltahe ng DC battery output. Bali, bumababa siya ng 12.2 kasi nakasaksak siya doon. Ang ibig sabihin, kailangan lang ng mataas na voltahe yung ating baterya. 13.6 yung voltahe. Yan po mga sakalam. Bali, umiikot po siya. Yan. Kasi ito automatic to, nag-automatic. Halimbawa yung mahina, yung panel board mo dun sa taas, automatic to hihina. Hindi papasok yung kanyang voltahe papunta dito sa inverter. Ang ibig lang sabihin, mga sakalam, kailangan natin ng baterya na medyo maganda, na mataas yung kanyang voltahe. Kaya pwede natin pagsabayin to, yung solar, tsaka yung, halimbawa may charge mo, pwede rin yun, parang rotate lang siya. Kailangan lang kasi malaki yung baterya natin. At least, umandar na po. Wala pa itong solar panel, mga sakalam. Yan po ano. O to. Yan, umandar po siya. Okay na yan, mga sakalam. Hanggang dyan po mga sakalam. Sana po mayroon kayong nakuhang kahit konting ideya sa pamamagitan ng ano to, sa pamamagitan ng kuwan kasi yun ng ganito, gumawa kayo ng ganito sa inyong mga bahay. Kunting halaga lang to mga sakalam. Yan po maraming salamat po sa lahat. Sana po wag niyong kalimutan mag-subscribe at pakishare na lang po mga sakalam. God bless po sa lahat. Mabuhay po kayo. Bye bye.